Yo, what's up mga idol? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-usapan naman natin kung bakit kailangan ng isang mabuting partner o mabuting asawa at katuwang sa ating negosyo. Gusto ko ibahagi kung gaano kahalaga at kaimportante na may mabuti tayong katuwang o asawa sa ating negosyo. Lalong-lalo na bukas na araw ng mga ina o Mother's Day. Happy Mother's Day po sa lahat. So, bibigyan ko kayo ng mga ilang tips paano makahanap o pumili ng isang mabuting partner para sa ating buhay. Lalo-lalo na kung papasok tayo sa isang negosyo. Kasi sa dami ng pagsubok sa buhay pagnenegosyo, malaking bagay kapag may partner ka na hindi lang basta kasama sa bahay. Kasama mo rin sa sa pangarap o kasama sa laban ng ating buhay, di ba? Napakalaga na may partner kang supportive, 'di ba? Susuportahan ka sa lahat ng plano mo, lahat ng pagsubok, kasama mo siya sa hirap, 'di ba? Lalo-lalo na kung nag-uumpisa kayo, talagang may tendency pag-give up ka na, pero dahil sa partner mo or sa asawa mo, lumalakas ka kasi pag nakikita mo siya, nagkakaroon ka uli ng ng lakas ng loob dahil syempre may isang taong naniniwala sa iyo. Unang-una yung partner natin, 'di ba? Napakasarap sa pakiramdam kung yung partner mo naniniwala doon sa pinaglalaban mo, sa pinaniniwalaan mo, sa pangarap mo, di ba? So, napaka-importante na makahanap talaga tayo ng partner na nagtitiwala sa atin. At ito ang practical advice sa pagpili ng partner at pagtrato sa katuwang natin sa negosyo. At kung hindi mo pa ako kilala, ako si Kim, na may ilang taon na rin sa pagnenegosyo, na may experience na rin sa ganitong sitwasyon na pag nalulungkot ako, andyan yung aking asawa, buting may bahay, na nagpapalakas ng loob sa akin. Nakasuporta palagi sa mga pangarap ko, sa gusto kong marating. So, napaka-thankful ako sa asawa ko. O, ito na. Isa na tayo. Tip number 1. Piliin ang partner na naniniwala sa pangarap mo. Yes. Kung naniniwala yung partner mo sa pangarap mo, wow, swerte mo dyan. Napakaswerte mo kasi. Siyempre, ando na nga, isa sinabi ko kanina, susuportahan ka niya dun sa pangarap mo. At hindi lang siya nakabase dun sa perang meron ka or sa na ipoprovide mo para sa kanya. Nakasupport siya dun sa pangarap mo. Tip number 2, magtulungan at hindi magbangayan. Ang pag-aasawa or kasama sa pag-aasawa, yung pagtutulungan. 'Di ba? Kung yung asawa mo is tamad, walang kwenta, iwanan mo na. Hindi, joke lang. Huwag mo iwanan. Turuan mo, natulungan ka, tumulong. Hindi lang basta sa pagtatrabaho or dun sa mga ambisyon, malaking bagay din at mahalaga sa atin ng mga lalaki na mayroon silang ibinabahagi sa atin. Yeah? Yung tipong pinagsasaluhan nyo yung mga pangarap nyo at pagtutulungan yung abutin nyo. Napaka-importante yan. Tip number 3, irespeto ang opinion ng isa't isa. Yes, tama. Irespeto nyo ang opinion ng bawat isa. Minsan yung mga simpleng suggestion ng misis natin, napakahalaga niyan. Hindi man natin napapansin or akala kasi natin may mga tayong ugali tayong mga lalaki, nakala natin tama tayo, may mga tayo, no, na neneglect natin yung magandang intention din nila para sa. So, irespeto natin yung opinion ng bawat isa. Kasi baka may suggestion yung misis natin na, lalo na sa negosyo, baka may suggestion siya na ikaaangat pa ng mga negosyo natin, di ba? Napaka-importante ng pakinggan yung suggestion ng ating partner. Bigyan ng pahinga at pasasalamat ang katuwang o yung partner. Hindi lang sila basta tagatulong, sila kasi ang dahilan bakit ka tumutuloy. So bigyan mo rin sila ng pahinga. Bigyan natin sila ng pahinga kasi marami naman talaga silang gawain sa bahay, tapos tumutulong pa sa atin, di ba? Actually, talagang minsan mas pagod pa nga sila sa atin, mental or emotional, di ba? Emotional, pagod sila, physical, pagod din sila. So talagang bigyan natin sila ng rest para maging healthy pa rin ang ating katawan, ang ating asawa. Tip number 5, last, maglaan ng oras ang bawat isa. Maglaan ng oras bilang mag-asawa. Opo, napaka-importante ng paglalaan ng oras para sa ating mga partner at sa atin din sa ating sarili, di ba? So napaka-importante ng paglalaan ng oras. Hindi lang basta business partner, kasi love life pa rin ang pundasyon ng matibay na negosyo. Siyempre, andun pa rin yung damdamin natin. Bakit mahalaga ang mabuting asawa sa negosyo? Sa negosyo, darating ang araw na mapapagod ka,
maliit ang benta, maliit ang kita, di ba? Minsan nauubos na yung tiwala mo sa sarili mo. Pero kung may asawa kang nandyan, na kahit pagod na rin, nagbibigay pa rin ng lakas ng loob sa'yo. At ibang klaseng suporta yun. Hindi mo mabibili yung ganong klaseng partner. Kasi naniniwala ako, ang negosyo ay hindi lang tungkol sa pagbibenta, kita. Ang negosyo ay tungkol din sa relasyon, sa tiwala, sa pagkakaintindihan ng bawat isa, sa sakripisyo. At kapag ang asawa mo ay kasama mo sa lahat ng yun, sa lahat ng sinabi ko, panalo ka na. Hindi mo kailangan ng malaking pera or kapital. Ang kailangan mo lang, isang tao maniniwala sa iyo, ay yung asawa mo. Puhunan na yun. Ayun yung pinakamalaking sa akin ha. Para sa akin, puhunan na yun. Kung may asawa kang handang sumuporta sa'yo, handang paniwalaan yung pangarap mo, puhunan. Ano yun? Gasolina. At sa mga nanay dyan, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. At sa mga nanay, asawa, at babaeng katuwang natin sa negosyo, huwag niyong isipin na maliit ang ambag niyo sa amin. Sa mga nanay dyan, nagtatrabaho, nagninegosyo, or nagpapakahirap sa pamilya, sa mga anak namin, sa mga anak nyo, huwag nyong isipin na maliit ang ambag nyo. Kayo ang dahilan bakit maraming pamilya ang matatag. Kayo ang tunay na lakas at likod ng tagumpay naming mga lalaki. Salamat po sa sakripisyo nyo at sa asawa kong mahal. Salamat sa lahat. Hindi ko ito mararating kung wala ka. At sa lahat ng nanay at asawa, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. At kung may katabi kang misis dyan, yakapin mo siya. At kung may negosyo kayong magkasama, ipagpasalamat mo na sa asawa mo. Pagdiwang mo. Hindi lang ang kita kundi yung sarap ng pagsasama nyo. Sarap ng paghihirap nyo. At magkasama pa rin kayo. So hanggang dito na lang po. Happy Mother's Day po uli sa inyong lahat. Bye-bye.